Magandang araw sa inyo, Sir Eric. CJ na lang po ang itawag ninyo sa akin. Ang pagiging magulang ang isa sa pinakamahirap na trabaho. Lahat kayang gawin para lamang sa ikabubuti ng anak. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo kong magsalaysay sa inyo ng isang kwento tungkol sa nangyari noon sa isang pamilya na kababaryo ni na Lola Ching. Itago na lang natin siya sa pangalang Marieta. Kilala sa kanilang baryo si Aling Marieta bilang isang mapagmahal na ina sa kanyang anak na si Mia, na ng mga panahong ito ay nasa edad na 9 na taong gulang. Kahit kasi malayo ang kanyang asawang si Mang Ernesto, dahil nagtatrabaho ito sa ibang probinsya at minsanan lang kung makauwi sa kanilang bahay, napupunan nito ang pagiging ama at ina sa kanilang anak. Masasabing mahal na mahal niya ang kanyang unika iha, at lahat ay kaya nitong isakripisyo para sa bata. Marami nga ang hanga kay Aling Marieta, gayong kahit na simple lang ang kanilang pamumuhay, mayaman naman sa pagmamahal at atensyon ng anak niya. Dagdag pa roon na ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ng anak nila. May maliit na kainan sina Aling Marieta na hindi kalayuan sa kanilang bahay. Katuwang niya sa naturang kainan ng kanyang anak. Kahit papano marami-rami rin ang mga taong kumakain sa kanilang karinderya, kaya malaki ang tulong nun sa kanilang buhay. Isang umaga nagkaroon ng hindi inaasahang bisita si Aling Marieta. Isa yung matandang babae na nagpakilala sa kanyang si Lola Ida. Hindi nagdalawang isip si Aling Marieta na papasukin sa bahay nila ang naturang matanda. Tinanong pa niya ito kung saan ito nagmula at nang mapag-alaman niyang malayo ang pinagmulan ng matanda, hindi na niya ito kwinestyon pa. "Pwede bang manatili muna ako rito kahit 3 araw lang? Pagkatapos ng 3 araw ay aalis din kaagad ako," sabi pa ng matandang babae. Hindi na tumanggi pa si Aling Marieta sa naturang matanda. Nakaramdam na rin kasi siya ng awa kay Lola Ida, kaya hinayaan na lang niya nga ito. Naging maayos ang pakikitungo ni Aling Marieta sa matandang babae. Mabait din naman ang naturang matanda at tinutulungan nito ang ali. Kaya wala siyang naging problema sa pananatili ng matanda sa kanilang bahay. Tumutulong din sa karinderya nila ang matanda, kaya ganoon na lang din ang tuwa ng ali sa kanya. Sa pananatili ni Lola Ida sa bahay nila, iisa lang ang napansing kakaiba ni Aling Marieta sa matandang babae. Yun ay ang madalas na natutulala ang matanda kapag sumapit na ang gabi. Tipong minsan ay hindi na nga niya nakakausap dahilan para isipin ng ali na may pinoproblema ito. Kinausap pa niya ito pero hindi naman nagkwento sa kanya ang matanda at sinabihan lang siyang ayos lang ito. Makalipas ang 3 araw noon, saktong naging maulan ang panahon, dahilan para hindi matuloy ang pag-alis ni Lola Ida sa kanilang bahay. Tumagal din ng halos 2 araw ang pag-ulan kaya nanatili pa ang matanda sa bahay nila. Nang huling gabi nga ni Lola Ida sa bahay ni na Aling Marieta, nagulat siya nang magising siya ng hating gabi. Kaagad na napabangon ng ali, gayong napansin niyang nakatayo sa pintuan ng kanyang silidang matandang babae. Nagtaka raw si Aling Marieta kung bakit nakatayo roon ang matanda. Kaya bumangon siya sa kanyang higaan upang lapitan ito at kausapin. "May problema po ba kayo, Lola Ida?" tanong pa noon ni Aling Marieta. Umiling naman ang matandang babae at bahagyang napangiti. Kinilabutan si Aling Marieta sa hindi niya malamang dahilan. Ihahatid na sana niya ang matandang babae sa silid kung saan ito nanatili, ngunit nagulantang ang ali nang magmatigas ang matandang babae. Napatingin sa kanya si Aling Marieta at kinutuba ng ali ng hindi maganda. Napansin kasi nito na parang unti-unting nagbabaga ang mga mata ng matandang babae. Napalayo kaagad si Aling Marieta sa matanda, ngunit bigla siyang hinawakan ng matandang babae. Mahigpit ang pagkakahawak nun sa kanya, kaya nahirapan ng ali na makuha ang kanyang braso. Nanibago si Aling Marieta kay Lola Ida dahil yun ang unang beses na nakita niyang ganoon ang matandang babae.
Gusto mo bang bigyan kita ng kakaibang lakas? Alam kong magugustuhin mo rin ito kung sakali. Bilang pasasalamat ko rin sa'yo. Nakaramdam ng kakaibang takot si Aling Marieta ng mga oras na yon. Napansin niya rin parang naging garalgal ang boses ni Lola Ida. Kaya susubukan sana niyang magpumiglas pero hindi niya magawa. Bitawan mo ko. Wala kang utang na loob. Mas mabuti pa sigurong hindi kita pinatuloy rito sa bahay ko. Sigaw ni Aling Marieta. Napangisi lang sa kanya ang matandang babae. Walang ano-ano bigla siyang sinikmuraan nito dahilan para mapahiyaw ang Ali. Hindi niya akalain na ganoon kalakas ang matandang babae ng mga sandaling yon. Dahil masakit ang dulot ng ginawa ni Lola Ida kay Aling Marieta, napaupo ang Ali sa kanilang sahig. Hindi naman inaksaya ng matandang babae ang pagkakataong yon para isagawa ang kanyang pakay. Sinipa pa siya ng matanda sa kanyang tiyan, dahilan para mamilipit din siya sa sakit. Naupo na rin kaagad sa tabi niya si Lola Ida, at walang ano-ano pilit na ibinubuka ng matanda ang kanyang bibig. Nagpupumiglas naman si Aling Marieta ngunit dahil mas lumalakas ang matanda, gayong nag-iiba na rin ito ng kanyang anyo. Wala nang nagawa ang Ali nang malakas siyang suntukin nito sa kanyang tiyan. Dahil din sa ginawa ni Lola Ida sa kanya nawalan siya ng malay. Nagising na lang siya kinaumagahan na nasa sahig siya. Kaagad siyang bumangon upang hanapin ang matandang babae subalit bigo na siyang makita ito. Ano ang ginawa mo sa aking hayop ka? Yun pa ang isusukli mo sa akin matapos kitang kupkupin sa bahay ko? Galit na wika ni Aling Marieta. Hindi man siya sigurado pero may kutob na siyang may ginawang kakaiba sa kanya ang matandang babae. Ilang beses ding napalunok ang Ali, gayong may nalalasahan siyang lansa sa kanyang laway. Napapaduwal pa siya at kalaunan nga ay hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at napasukan na siya. Hindi makapaniwala si Aling Marieta nang makita niyang naging malapot at may lahalong itim na bagay ang kanyang laway. Naisip niyang baka dugo yun, kaya dali-dali siyang nagmumog at saka uminom ng maraming tubig. Kinabahan ng Ali dahilan para mapahawak siya sa kanyang tiyan na noon ay unti-unting sumasakit. Hindi pwedeng mangyari sa akin ito. Kailangan kong magpatingin sa albularyo. Wika pa niya sa kanyang sarili dahil hindi pa sapat ang pera ni Aling Marieta noon. Sinikap niyang magkaipon upang maipagamot ang sarili niya. May hinala ang babae na aswang ang matandang babae at marahil ay ipinasa sa kanya ang pagiging aswang nito. Sinikap ni Aling Marieta na mapag-ipon ng sapat ng pera. Hindi lamang para sa paggagamot niya, kung hindi para na rin sa pangangailangan ng anak gayong alam niyang mahihirapan siyang ipagpatuloy ang pagkakarinderya kapag nagkaroon siya ng malubhang karamdaman. Sa paglipas ng mga araw hindi inaasahan ni Aling Marieta na hindi napapatok ang kanilang karinderya. Sa loob kasi ng halos isang linggo ay wala nang masyadong bumibili sa kanilang karinderya. Sa loob din kasi ng mga araw na yun, parang nag-iba ang panlasa ng Ali, kaya marahil ay nag-iba rin ang timpla ng luto nito. Maging ang anak kasi niyang si Mia ay minsan na rin nagreklamo sa kanya na parang may iba sa lasa ng kanyang mga putahe. Dahil doon minabuti na lamang ng Ali na isarado ang kanyang karinderya, gayong naisip niyang nag-aaksaya lang din siya ng pera. Nay, kaya po siguro wala nang bumibili sa karinderya natin dahil kadalasan po ay walang lasa ang niluluto ninyo. Wika ni Mia sa kanyang ina. Napatingin si Aling Marieta sa kanyang anak. Ayos lang po ba kayo, Nay? May sakit po ba kayo? Tanong pa ng bata. Umiling naman ang Ali at sinabi na lang sa kanyang anak na marahil ay nakakalimutan lang niyang maglagay ng mga pampalasa sa mga niluluto niya. Kaya marahil ay ganoon ang nangyayari. Napatango na lang noon si Mia at hindi na kwinestyon pa ang kanyang ina. Napailing na lang noon ang Ali dahil alam niya sa kanyang sarili na sa tuwing nagluluto nga siya ay hindi na siya gaanong gumagamit ng mga panlasa, lalo na ng asin at bawang.
Sa tuwing nahahawakan o natitikman kasi niya ang mga ito, pakiramdam niya ay napapasok siya at nasusuka. Tipong para sa kanya ay hindi kaaya-aya ang amoy ng bawang na nagiging dahilan para itapon niya ang mga ito at hindi na gamitin. Malakas na talaga ang kutob ni Aling Marieta na may kakaiba na sa kanya ng mga panahon na yon. Napansin na rin kasi niyang may mga gabing parang nauuhaw at nagugutom siya. Gayong kumakain naman siya ng hapunan at umiinom ng tubig. May mga gabi ring nababalisa siya dahil nagiging malakas ang kanyang pandinig. Hindi ako nagkamali. Nahawaan na ako ng matandang yon. Paano na ang aking anak? Malungkot na tanong pa niya noon sa kanyang sarili. Subalit kahit na ganoon, nagpatuloy pa rin si Aling Marieta sa kanyang buhay. Iniiwasan na lang niya ang mga bagay na makapagbibigay sa kanya ng pagnanasa sa mga hilaw na pagkain. Kahit na nahihirapan siya sa kanyang pagluluto, sinusubukan pa rin niyang magluto para sa kanyang anak. Si Nia na nga ang tumitikim ng niluluto ng kanyang ina para sa kanya. Sinisigurado niyang magkahiwalay ang kanyang mga kagamitan niya sa mga ginagamit ng kanyang anak at nang hindi rin niya mahawaan ang bata kung sakali. Hanggang sa isang gabi, hindi na nga nakatiis pa noon si Aling Marieta. Habang mahimbing kasi na natutulog ang kanyang anak, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Hindi siya makatulog at napapatakip na lang siya ng kanyang tenga, gayong may naririnig siyang ingay ng mga alagang hayop na mula pa sa mga bukirin. Napapailing na siya noon at napaiyak, gayong hindi niya alam ang kanyang gagawin. Sunod-sunod na napapalunok ang Ali dahil pakiramdam niya ay nagugutom at nauuhaw siya. Gayong nakakain na naman siya ng hapunan at panay ang naging pag-inom ng tubig. Ramdam din ni Aling Marieta na parang nangangati ang kanyang buong katawan at napakaalinsangan ng kanyang paligid. Nanatiling ganoon ang sitwasyon ng Ali hanggang sa hindi na nga niya napigilan ang kanyang sarili. Dahil nanginginig na ang buo niyang katawan dahil sa hindi maipaliwanag na gutom, dali-dali siyang lumabas sa kanilang bahay. Sinigurado niyang hindi magigising ang kanyang anak sa kanyang pag-alis sa bahay nila. Nang nasa labas na siya, nagpalinga-linga siya sa kanyang paligid upang alamin kung may taong nakatingin sa kanya. Nang mapagtanto niyang wala na isang tao ang nasa paligid niya, mabilis siyang tumakbo palayo sa kanilang bahay. Tinahak ni Aling Marieta ang daan patungo sa bukirin kung saan maraming mga alagang hayop ang naroroon. Hindi makapaniwala ang Ali dahil sa bilis ng pagtakbo niya ng mga oras na yon. Nakaramdam din ng pananabik, kaya nang marating niya ang bukirin, kaagad siyang naghanap ng buhay na hayop na magiging biktima niya. Napukaw ng isang kambing ang atensyon niya, kaya dali-dali niyang nilapitan ito at ang hayop na yon ang kanyang pinuntirya. Walang pagdadalawang isip na winarak ni Aling Marieta ang tiyan ng kambing na yon. Nag-ingay pa ito ngunit nang lumaon ay natahimik na rin. Nagpalinga-linga pa siya sa kanyang paligid at wala siyang nakitang ibang tao doon dahilan para mapangiti ang Ali. Sabik na nilantakan ng Ali ang naturang hayop at hindi ito tumigil hanggang sa hindi niya naubos ang lamang loob ng kambing na nabiktima niya. Maging ang dugo nun ay sinipsip din ni Aling Marieta. Nang makaramdam ng kabusugan si Aling Marieta, tumigil na rin sa kanyang ginagawa. Tila natauhan naman siya ng mga oras na yon at napatingin na lamang siya sa hayop na kanyang nabiktima. Biglang napaiyak ang ginang dahil sa kanyang nagawa. Napapailing pa siya gayong hindi siya makapaniwala na nagawa niya ang ganoong bagay. Sa takot na may makakita sa kanyang ibang tao roon, mabilis na umalis doon si Aling Marieta. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya noon kaya bumalik na siya sa kanilang bahay. Nang makarating si Aling Marieta sa bahay nila, kaagad siyang dumiretso sa kanilang banyo. Ingat na ingat siya sa kanyang bawat pagkilos nang sa gayon ay hindi niya magising ang kanyang anak. Naligo siya para linisin ang bakas ng dugo sa kanyang buong katawan. Napapahagulgol siya habang ginagawa yon dahil hindi niya lubos maisip na mangyayari ang bagay na yon sa kanya. Nang matapos sa kanyang pagligo si Aling Marieta,
Nagtungo siya sa silid ng kanyang anak at pinagmasdan itong nahihimbing sa kanyang pagtulog. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin, anak. Hindi ko hahayaang tuluyan akong maging halimaw dahil baka hindi ako makapagpigil at maging ikaw ay magawa kong saktan. Sabi ng Ali. Nanatili pa sa silid ng kanyang anak ang Ali. At nang lumaon ay bumalik na rin ito sa kanyang silid upang makapagpahinga. Natulog na lang din siya noon gayong nakaramdam na rin siya ng antok. Wala na rin siyang naririnig at hindi na rin siya nakaramdam ng uhaw at gutom. Kaya nahimbing na siya sa kanyang pagtulog. Kinaumagahan kumalat sa baryo ni Lolo ang tungkol sa balitang may natagpo ang patay na kambing sa bukirin. Wakwak ang tiyan at wala nang lamang loob ang naturang hayop. Maging ang dugo nito ay nanuyot na animoy, inubos na sipsipin ng kung anong nilalang. Marami rin ang nagsabing kagagawan yun ng isang aswang kaya binalot ng kakaibang pangamba ang mga tao. Hindi naman nakisawsaw sa ganoong usapin si Aling Marieta. Alam kasi niyang siya ang may gawa nun kaya iniwas niya ang kanyang sarili na makipag-usap sa mga kabaryo niya tungkol sa bagay na yun. Nanatili lang siya sa kanilang bahay at hindi na lumabas. Nakakatakot naman kung ganoon. Mukhang magsisimula na ang pananalasa ng aswang na yun sa mga kanayunan kong gayong nakapagsimula na itong mambiktima. Dinig pa noon ni Aling Marieta. Nakaramdam siya ng takot noon dahil hindi rin siya sigurado kung ano pa ang kaya niyang gawin bukod sa pambibiktima ng mga inosenteng hayop. Nagulat naman ang Ali nang biglang nagtanong noon ng kanyang anak sa kanya. Bakit po ba may mga aswang, Nay? Nakakatakot po ba sila? Kumakain din po ba sila ng mga tao? Natahimik pa noon ang ginang dahil maging siya ay hindi rin alam kung ano ang magagawa ng isang aswang na tulad niya. Hindi naman niya masabi ng direkta sa anak niya na isa siyang aswang at siya ang may gawa nun sa kawawang kambing. Gayong ayaw niyang matakot ito sa kanya. Bukod pa roon, mas ayaw niyang malaman ng mga tao ang tungkol sa kanya dahil batig niyang mapapahamak siya at maging ang kanyang pamilya. Huwag mo nang isipin ang tungkol doon, anak. Hindi naman tayo mabibiktima ng aswang na yon. Wika na lamang niya. Tumangulang noon ang kanyang anak kaya kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag. Nang mga sumunod na gabi ganoon pa rin ang pakiramdam ni Aling Marieta. Pilit man niyang pigilan ngunit hindi niya magawa. Nahihirapan siya sa tuwing inaatake siya ng ganoon. Kaya ikinukulong na lamang niya ang kanyang sarili sa kanyang silid. Kahit na sumasakit ang kanyang tiyan ay nanghihina siya. Pinitiis yun ng ginang. Nagdadasal na lamang siya na sana ay malampasan ang bawat pag-atake ng pagiging aswang niya. Halos ilang gabi ring nagpipigil noon si Aling Marieta. Halos namumutla na rin ang Ali at palaging nanghihina kaya madalas ay nakahiga na lang din siya sa kanilang bahay. Nagtataka rin noon ang kanyang anak ngunit madalas na sinasabi niya, hindi lang ganoon maganda ang kanyang pakiramdam. Isang araw saktong umuwi sa bahay nila ang kanyang asawa sa kanilang bahay. Naabutan nitong nasa ganoong sitwasyon si Aling Marieta, kaya ganoon na lang ang pag-aalala nito. Ayos ka lang ba talaga? Gusto mo bang dalhin na kita sa ospital? Tanong pa nito sa Ali. Umiling lang si Aling Marieta noon bilang tugon. Batid kasi niyang kahit dalhin pa siya sa ospital ng kanyang asawa, hindi gagaling ang kanyang pakiramdam gayong walang gamot ang doktor na makakagamot sa kanyang sitwasyon. Kailangan ko lang ng sapat na pahinga. Gaganda rin ang pakiramdam ko kinabukasan. Tugon naman niya sa kanyang asawa dahil doon ay hinayaan na lang din siya ng kanyang mister. Nagpahinga nga lang siya noon hanggang sa sumapit na naman ang gabi. Nagising si Aling Marieta dahil ginising siya ng kanyang asawa upang maghapunan. Nakaramdam kaagad ng kakaiba ang ginang, pero pilit niyang pinipigilan. Hindi rin niya ipinapahalata sa kanyang mister na may kakaibang hinahanap ang kanyang katawan. Nakaisabay pa rin siya sa pagkain sa kanyang mag-ama at pinapakitang sarap na sarap ito sa luto ng kanyang asawa.
Kahit ang totoo ay parang masusuka na ito dahil sa hindi niya gusto ang lasa ng mga kinakain niya. Matapos nga nilang kumain, nagpaalam siyang tutungo sa banyo nila. At nang naroon na siya, isinuka niya ang lahat ng kanyang kinain. Sinikap na lamang niyang hindi siya marinig ng kanyang asawa habang nagsusuka. Mas nanghina noon ang alay, kaya nang makalabas siya sa kanilang banyo, bigla na lang siyang nangisay at nawalan ng malay. Inasikaso naman siya ng kanyang mister nang maabutan nga siyang nakahandusay doon. Nang gabing yun, hindi na napigilan ni Aling Marieta ang kanyang sarili. Habang mahimbing na natutulog ang kanyang pamilya, ginamit ng Ali ang pagkakataong yun para makaalis sa kanilang bahay. Nagdahan-dahan siya sa kanyang pagkilos hanggang sa nakalabas na nga siya sa bahay nila at doon kumaripas siya ng takbo. Mabilis ang pagtakbo ni Aling Marieta patungo sa bukirin kung saan siya unang nakapambiktima ng hayop. Nagmatsyag siya roon at siniguradong walang mga taong nagbabantay. Nang mapansin nga niyang tahimik ang lugar na yon, mabilis niyang tinungo ang mga hayop na naroroon. Naghanap siya ng kanyang bibiktimahin at nakita nga niya ang 2 manok. Iyon ang pinuntirya ng ginang at walang awa niyang pinatay. Sinipsip ng dugo ang 2 hayop at nilantakan niya rin ito. Sarap na sarap sa kanyang pagkain ng ginang at dahil labis ang gutom at uhaw na kanyang nararamdaman, naghanap pa siya ng ibang mabibiktima. Napansin niya ang 2 kambing na noon ay walang tigil sa kanilang pag-iingay. Kaya nakaramdam siya ng inis at yun ang sinunod niyang nilantakan. Inubos ni Aling Marieta ang dugo at lamang loob ng mga hayop na nabiktima niya. Hindi man lang siya nakaramdam ng kahit na anong awa sa mga ito, dahil ang iniisip niya ng mga sandaling yon ay ang mabusog ang kanyang sarili. Matapos ang lahat ng ginawa niya, umalis na siya roon at bumalik sa kanilang bahay. Napaiyak na lang ang ginang noong naglilinis na siya ng kanyang sarili sa kanyang banyo. Para na siyang mababaliw dahil maging siya ay hindi na alam kung ano ang gagawin sa kanyang sarili. Ayokong maging halimaw. Ayoko. Paulit-ulit na wika niya pa noon. Pagkatapos niyang linisin ang kanyang sarili, inilibing muna niya ang mga damit na may bakas ng dugo. Pumasok na rin siya sa silid nilang mag-asawa at nahiga sa tabi ng kanyang mister. Hindi pa kaagad nakatulog noon si Aling Marieta. Hindi mawala sa isipan niya ang kanyang sariling pagmumuka sa tuwing nakakakain at nakakainom siya ng dugo at lamang loob ng mga hayop. Batid niyang matatakot ang kanyang pamilya kapag nalaman na isa siyang aswang at naisip niya ring baka iwan siya ng mga ito. Kaya minabuti na lang muna niyang itago ang pagiging aswang sa mga ito. Nawala na rin sa isipan niya ang magpagamot, gayong naisip din ng ginang na wala nang makakatulong pa sa kanyang kalagayan. Kinaumagahan noon, umugong na naman ang balitang may inataking mga alagang hayop ang aswang. Nalamang yun ng asawa. Sa 2 araw na kasama niya ang kanyang asawa, ganoon ang naging sitwasyon ni Aling Marieta. Hinihintay niyang makatulog ang kanyang mag-ama at saka siya aalis ng kanilang bahay. Naging maugong sa kanilang baryo ang pagkawala ng kanilang mga alagang hayop dahil nga sa kagagawan ng aswang na hindi nila alam na si Aling Marieta. Naging tikom lang din kasi ang bibig ng Ali tungkol sa bagay na yon. Mag-iingat kayo rito, lalo na at may aswang pala na gumagala sa baryo natin. Ingatan mo ang anak natin, Marieta. Huwag mong hahayaang mapahamak siya. Sabi pa noon ng asawa ni Aling Marieta sa kanya. Tumango lang siya sa kanyang mister at hinayaan na itong umalis sa kanilang bahay. Gayong babalik na ito sa kanyang trabaho. Nang maiwan na nga silang mag-ina, may sinabi ang anak ni Aling Marieta sa kanya. Ikinagulat naman ng ginang ang kung anumang ikinuwento sa kanya ng bata. Nay, nang nakaraang gabi po kasi, naginip ako. Naging halimaw daw po kayo at kumakain kayo ng mga tao. Natatakot nga po ako sa inyo sa panaginip ko dahil pati ako raw po ay gusto ninyong kainin. Napalunok din ng ilang beses si Aling Marieta at hindi kaagad nakaimin ng matapos.
ikinuwento sa kanya ng bata ang tungkol doon. Napansin marahil ni Mia ang pananahimik at pamumutla ng kanyang ina, kaya nagtanong na ito. Ayos lang po ba kayo, Nay? Natakot din po kayo sa kwento ko? Kaagad na napatango ang ginang bilang tugon sa kanyang anak. Huwag mo na lamang pansinin o isipin ang tungkol sa panaginip mo. Hindi naman magiging totoo yun. Isa pa, hindi naman ako magiging halimaw. Sabi na lamang niya sa bata na kaagad namang pinanguan ng kanyang anak. Muling napalunok si Aling Marieta, gayong hindi niya kalain na sasabihin yun sa kanya ng bata. Sa isipan niya palang nakakainin niya ang sariling anak, hindi na niya kaya pang mabuhay kapag nangyari talaga yun. Sinusubukan pa rin ng ginang noon ang kanyang sarili na maging hayok sa laman at dugo ng hayop. Subalit kahit na anong gawin nito, hindi niya gawang mapagtagumpayan gayong nanghihina siya at sumasakit ang kanyang tiyan. Nagpatuloy si Aling Marieta sa pambibiktima ng mga hayop sa mga bukirin. Sa tuwing natutulog ng mahimbing ang kanyang anak, ay kaagad siyang umaalis upang maghanap ng kanyang makakain. Nakaabot na siyang mambiktima sa kabilang baryo at ikinatuwa ng ginang gayong mas maraming mga alagang hayop ang pwede niyang mabiktima doon. Sa sunod-sunod na mga gabing nambibiktima si Aling Marieta, naging maugong na sa kanayunan ang pananalasa ng aswang. Nangamba na rin ang mga tao para sa kaligtasan ng kanilang mga hayop at maging ng mga sarili nila. Nako, sa susunod ay baka hindi lamang hayop ang kainin ng aswang na yon. Baka mambiktima na rin siya ng mga tao gayong mas matutugunan nito ang kanyang pagkauhaw at pagkagutom. Takot na wika noon ng isa sa mga kabaryo nila. Nakinig lang si Aling Marieta sa mga usapan nila at hindi umimik. Inakala niya rin sa kanyang sarili noon na hindi niya magagawang makapambiktima ng mga tao. Subalit habang tumatagal ay tila mas nagiging malala ang pagkagutom at pagkauhaw ng kanyang nararamdaman. Halos hindi na rin siya nakukontento ng mga hayop lang ang kanyang nagiging pagkain. Pilit man niyang iwasan noon ang mambiktima ng tao, subalit hindi siya inayunan ng tadhana. Isang beses kasi na naghanap na naman siya ng kanyang magiging biktima. Nasakto may isang lasing ang pasuray-suray na naglalakad sa daan. Nasaktong nakita ito ni Aling Marieta, kaya niya ito sinundan. Nang magkaroon siya ng pagkakataon na sunggaban ng naturang lalaki, ay hindi na niya inaksaya pa ang kanyang oras. Mabilis na itong inatake dahilan para mapasigaw ng malakas ang lasing na lalaki. Nagpupumiglas pa ito nang makita niya si Aling Marieta na ng mga panahong yun ay nag-iba ng kanyang anyo sa pagiging aswang. Naging malangis kasi ang itim at katawan ng ginang. Nakabuhaghag ang kanyang buhok na animoy naninigas ang mga ito. Naglalaway rin ito habang nakatingin ng nagbabagang mga mata sa taong kanyang balak na biktimahin. Pilit na nagpupumiglas noon ang lalaki ngunit hindi na rin ito nagawang makatakas kay Aling Marieta dahil mabilis na winarak nito ang tiyan ng lalaki. Nilantakan ng aswang ang mga lamang loob nito na parang gutom na gutom ito ng mga oras na yun. Napapangisi pa ang ginang habang sarap na sarap sa kanyang ginagawa. Hindi niya mapigilan ang pananabik at nang maalala niya ang sinabi ng mga kabaryo nila na mas matutugunan nga nito ang labis na pagkauhaw at pagkagutom. Nagpatuloy si Aling Marieta noon sa paglantak sa katawan ng lalaking nabiktima niya. Nang makaramdam na siya ng pagkabusog, nagpasya na siyang iwanan ng katawan ng lalaking yon. Dumiretso na siya ng uwi sa kanilang bahay at kaagad na naglinis ng kanyang katawan. Sa pagkakataong yun tila natanggap na rin niya ang kanyang pagkatao. Pangiti-ngiti pa ang Ali habang inaalala ang masarap na lasa ng isang tao. Dahil doon tila nag-asam pa siya ng susunod na biktima. Inasahan na rin niya nakakalat ang ginawa ng aswang na pambibiktima sa isang lalaki. Naging maugong ngayon kaya natakot na ng husto ang mga tao. Ang iilan sa kanila ay naisipan ng bumuo ng grupo upang tugisin ang aswang na nananalasa sa mga kanayunan. Dahil hindi nila alam na si Aling Marieta ang may kagagawan nun, napatawa na lang ang ginang gayong alam nito ang mga plano ng mga kabaryo niya upang hulihin siya
Hindi nagpatinag ang ginang kahit pa na pinaghahandaan na rin ng mga tao ang pananalasa niya. Nagpatuloy siya sa pambibiktima sa mga kanayunan. Marami-rami na rin siyang napatay na mga tao na naging pagkain niya. Naging maingat siya gayong alam niyang pinaghahandaan din siya ng mga grupo ng kalalakihan upang hulihin at paslangin dahil sa kanyang mga ginagawa. Hanggang isang gabi inakala ni Aling Marieta na nakatulog na ang kanyang anak. Hindi alam ng ginang na nagtutulog-tulugan lang ang kanyang anak. Nang makalabas ito sa kanilang bahay, bumangon din si Mia upang pagmasdan ng kanyang ina na noon ay mabilis na tumatakbo palayo sa kanilang bahay. Nakaramdam ng kakaibang takot ang bata, gayong hindi niya inasahan na isa ng halimaw ang kanyang ina. Napaiyak na lang ang bata dahil hindi rin siya makapaniwala sa kanyang nakita. Nagtungo naman sa kabilang baryo si Aling Marieta. Doon nagkaroon naman siya ng kanyang pagiging biktima. Tulad ng nakasanayan niya, pinapatay niya yon at kinakain, at kapag nabusog na siya ay saka lang siya uuwi sa kanilang bahay. Dahil naghintay si Mia sa pagbabalik ng kanyang ina, ganoon na nga lang ang gulat ni Aling Marieta nang pagkarating niya ay nagulat ang ginang ng madatnan niyang gising ang kanyang anak. Nanlaki naman ang mga mata ni Mia nang makita nitong duguan ng kanyang ina. Napasigaw na ang bata kaya sinubukan siyang pakalmahin ni Aling Marieta. "Halimaw ka! Halimaw ka! Hindi na ikaw ang nanay ko!" Paulit-ulit na sigaw noon ni Mia. Sinusubukan ni Aling Marieta na pakalmahin ang kanyang anak nang sa gayon ay makapagpaliwanag siya, ngunit hindi tumigil sa kasisigaw niya si Mia. Mabilis pa itong tumakbo palabas ng kanilang bahay kaya sinubukan siyang habulin ng kanyang ina. "Mga kapitbahay, tulungan niyo po ko. Hinahabol ako ni nanay." Paulit-ulit na sabi ng bata. Subalit dahil mahimbing na ang tulog ng mga tao, hindi sila kaagad na nagising sa naging pagsigaw na yon ni Mia. Napalingon naman ang bata sa kanyang likuran at ganoon na lang ang kanyang takot nang makita ang nilalang na humahabol sa kanya. Batid nang ang ina niya yun, kaya tumakbo siya papalayo rito. Takot na siya ng mga oras na yon pero hindi siya tumigil sa pagtakbo papalayo sa kanyang ina. "Bumalik ka rito, Mia," garalgal na sabi naman ng aswang. Patuloy rin itong hinabol ang bata hanggang sa nagawa niya itong mahuli. "Wala ka nang magagawa ngayon, anak. Sa ayaw at sa gusto mo, uuwi tayo sa bahay. Wala kang pagsasabihin ng tungkol sa akin dahil kapag ginawa mo yon, Papa..." Hindi na naituloy ng aswang ang kanyang sasabihin. Gayong sumigaw na rin ang bata. "Papatayin mo rin ako? Kakainin mo ang sarili mong anak?" Natigilan ng ilang sandali si Aling Marieta, subalit dahil naging makulit ang kanyang anak, nakaramdam na ito ng inis sa bata. Nagalit na rin ito kaya kinarga na niya ang anak niya habang tinatakpan ng kanyang bunganga. Pagkabalik nila sa kanilang bahay, nilagyan niya ng tela ang bibig ni Mia, dahilan para hindi makasigaw ang bata. Itinali niya rin ito kaya ganoon na lang ang takot at pag-iyak ni Mia. Hindi niya lubos maisip na makakaya yung gawin ng kanyang ina sa kanya. Naalala pa niya ang naging panaginip niya noon at ang sinabi sa kanya ng nanay niya, pero nang nasa ganoong sitwasyon na siya, hindi na niya alam kung mangingibabaw pa ang pagmamahal ng kanyang ina sa kanya. Nanginginig na si Mia ng mga oras na yon, lalo na at iniwan siya ng aswang na nakatali. Inakala niya ring hindi siya sasaktan ng sarili niyang ina kahit na naging aswang ito. Ngunit nagkamali ang bata. Pagkabalik kasi ng kanyang ina sa kinaroroonan nito, makita niya ang dala nitong patalim. Napapangisi pa ang aswang sa kanya habang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Hindi na alam ni Mia noon ang kanyang gagawin. Parang hindi na ang nanay niya ang nasa harapan niya ng mga oras na yon. Pagkalapit na sa kanya ng aswang, walang pagdadalawang isip siyang sinaksak ng kanyang ina. Napatingin na lang noon ang bata kay Aling Marieta, na noon ay tila nasiyahan pa sa kanyang ginawa. Ilang beses pa niyang sinaksak si Mia
hanggang sa mapas lang na niya ang sarili niyang anak. Hindi man lang nakonsensya si Aling Marieta noon. Wala siyang naging pakialam sa nagawa niya sa bata. Hindi pa siya nakontento at kinuha niya ang katawan ni Mia. Dinala niya ito sa kanilang kusina at doon kinatay niya ang kanyang sariling anak. Sabik na sabik pa siya habang nababanguhan sa karne ng kanyang anak. Kinain at nilantakan na rin nito ang lamang loob na nakuha niya sa bata. Maging ang atay at puso ng kanyang anak ay hindi niya rin pinalampas. Nang matapos niyang katayin ng kanyang anak, giniling niya pa ito. Tuwang-tuwa siya habang ginagawa yun, subalit ilang minuto pa ang nakalipas. Bigla na lang siyang napaiyak. Napaupo siya sa sahig at saka napahagulgol habang niyayakap ang isang putol na kamay ng kanyang sariling anak. Hindi na nga nakaalis sa ganoong pwesto si Aling Marieta. Kinaumagahan nagulantang ang ginang at naalimpungatan nang makarinig siya ng sigaw. "Lintik na yan! Marieta! Anong nangyayari sa'yo? Anong ginawa mo sa anak natin?" Kaagad na napabangon ang ginang nang marinig nito ang galit na boses ng kanyang asawa. Hindi niya aakalain na uuwi ito ng araw na yon at nasakto pang nadatnan nito ang karumal-dumal na ginawa niya sa kanilang nag-iisang anak. Mabilis na nilapitan ng kanyang asawa at sinakal siya nito ng mahigpit. Halos hindi na rin makapiglas noon si Aling Marieta dahil sa ginagawa ng kanyang mister. Sinubukan niyang makapiglas, ngunit malakas ang kanyang asawa kaya mas humihigpit lang ang pagkakasakal nito sa kanya. "Isa kang halimaw!" Sigaw pa sa kanya ng kanyang asawa. Inilinga naman nito ang paningin sa kanilang bahay hanggang sa mapansin nga nito ang pinutol na katawan ng kanilang anak. Binitawan nito si Aling Marieta at mabilis na tumakbo patungo sa kinaroroonan ng katawan ng bata. Napamura ng malakas ang asawa ng ginang habang napapahagulgol dahil sa sinapit ng bata. Hindi kasi nga inasahan na yun ang madadatnan niya sa kanyang pag-uwi, gayong may magandang balita pa sana siya sa kanyang mag-ina. Sinubukang lumapit ni Aling Marieta sa kanyang asawa ngunit binalaan siya nito. "Huwag kang lalapit dahil papatayin kitang, hayop ka!" Sigaw ng lalaki. Napaatras si Aling Marieta at saka napatingin sa labas ng kanilang bahay. Marami na ang mga tao sa labas at pinag-uusapan na ang nangyayari sa kanila. Dahil natakot na noon ang ginang, minabuti niyang tumakbo paalis sa bahay nila. Hindi niya alam kung saan siya pupunta pero para na rin siyang wala sa sarili niya ng mga panahong yun. Iyak siya ng iyak dahil naaalala niya ang ginawa niya sa kanyang anak. "Patawad, anak ko." Paulit-ulit niyang bigkas sa mga katagang yun. Nagpatuloy lang siya sa kanyang pagtakbo hanggang sa tuluyan siyang nakalayo. Sa masukal na bahagi ng kanilang lugar nakaabot si Aling Marieta. Doon sigaw siya ng sigaw at napapamura dahil sa nangyayari sa buhay niya. Naalala niya ang matandang tinulungan niya noon na naging dahilan ng pagiging aswang niya. Minura niya ito ng minura ngunit dahil wala na siyang magagawa, tinanggap na lang niya ang naging kinahihinatnan ng kanyang ginawa. Hindi lang lubos maisip ni Aling Marieta na parang nagkatotoo ang naging panaginip ng kanyang anak. Mas malala pa ang ginawa nito, gayong sarap na sarap siya sa pagkain sa sarili niyang anak at giniling pa niya ito. Sa kabilang dako, nagluksa naman ang asawa ni Aling Marieta. Dahil sa sinapit ng kanilang anak sa kamay ng sarili nitong ina. Hindi nito inaasahan na mangyayari ang ganoon sa kanilang pamilya. Hindi rin siya makapaniwala na tama ang naging kutob niya noon sa kanyang asawa noong nakauwi siya. Inakala kasi niyang wala lang ang mga napansin niya sa kanyang misis pero nagkamali pala. Walang ibang hinangad noon ng mister ni Aling Marieta kung hindi ang mahuli ang kanyang asawa at managot ito sa kanyang ginawa sa kanilang anak. Wala na rin siyang pakialam noon kung mapatay pa ito ng mga taong makahuli sa kanya dahil sa paniniwala niya ay nararapat lang din yun sa isang aswang na katulad niya. Dahil nga doon, minabuti na lang ng asawa ni Aling Marieta na sumama sa mga grupo ng mga kalalakihan na
tutugis sa asawa niyang aswang. Ilang araw ding sumusubok na hanapin noon ang kanyang asawa ngunit naging mailap si Aling Marieta. Patuloy pa rin ang pambibiktima nito kaya mas lalong nagalit ang kanyang asawa. Hanggang sa dumating ang isang gabi. Habang natutulog nga ang lalaki ay nagkaroon ng ingay sa likod ng kanilang bahay. Naalimpungatan ito kaya agad na bumangon ng lalaki upang alamin kung ano ang nangyayari sa likod ng bahay nila. Ganoon na nga lang ang gulat nito nang may makita siyang nilalang doon. Sumagi kaagad sa isipan niya na ang asawa niya yon, kaya hindi na siya nagdalawang isip na kausapin ito. Alam kong ikaw yan, Marieta. Anong nangyayari sa'yo? At bakit ka naging aswang? Tanong pa ng lalaki sa kanyang asawa. Nagpakita naman ng ginang sa kanyang mister at nakaramdam naman ng takot ang lalaki nang makita nito ang anyong aswang ng kanyang asawa. Sa garalgal na boses ay ikinuwento ni Aling Marieta sa kanyang asawa kung paano nangyari ang lahat ng yun sa kanya. Humingi rin siya ng tawad sa kanyang asawa dahil sa mga ginawa nito sa kanilang anak. Napaiyak na noon ang lalaki at maging ang ginang dahil hindi nila inakalang hahantong sila sa ganoong sitwasyon. Nagmakaawa na rin noon si Aling Marieta sa kanyang asawa na kung maaari ay patayin na lamang din siya nito. Hindi ko matanggap ang nagawa ko sa ating anak. Gusto kong ikaw mismo ang pumatay sa akin. Ayoko ring maging halimaw gaya ng iniisip ninyo. Hindi ko kailanman gugustuhin maging isang aswang. Patayin mo na lamang ako. At nang magawa mong maipaghiganti ang ginawa kong pagpatay at paggiling sa ating nag-iisang anak. Nagsusumamong wika noon ni Aling Marieta. Dahil sinabi na rin ng Ali na ayaw na niyang pahirapan ng kanyang sarili. Wala na ring nagawa pa ang kanyang asawa kung hindi ang kumuha ng itak sa kanilang bahay. Pagkalabas nito, ibinigay ng lalaki kay Aling Marieta ang itak na kinuha niya. Pinagsabihan niya ito kung talagang pinagsisisihan ng ginawa sa kanilang anak, ay ito na mismo ang kumuha ng kanyang sariling buhay. Napatingin sa kanya ang aswang. Walang sabi-sabing tinaga nito ang bahagi ng kanyang tiyan. Napahiyaw lang yun dahil sa sakit. Paulit-ulit niyang ginawa yun hanggang sa tinagarin ng ginang ang kanyang leeg. Bumulwak ang dugo nun at nabuwal siya sa lupa. Pinanood naman ni Mang Ernesto ang kanyang asawa habang ginagawa yun sa kanyang sarili. Hindi man alam ng lalaki kung ano ang magiging buhay niya pagkatapos ng lahat ng naganap sa kanila, subalit isa lang ang masisiguro niya, at yun ay ang hindi na siya magiging buo kailanman. Dalawang babae ang nawala sa buhay niya at hindi na niya alam kung makakaya pa niya dahil doon. Naririnig ni Mang Ernesto ang pagdaing ng kanyang misis ngunit hinayaan niya ito. Nakatingin lang siya rito na animoy wala rin siya sa kanyang sarili. Ilang sandali pa kinuha ng lalaki ang itak at siya na mismo ang pumutol sa ulo ng kanyang asawa. Napaiyak pa ito gayong hindi siya makapaniwala na nawala sa kanya ang kanyang mag-ina. Pagkatapos gawin ni Mang Ernesto yun, nanatili muna siyang nakaupo doon at hinayaan ng kanyang sarili na damdamin ng labis na lungkot. Nang sa tingin niya ay nailabas na niya ang lahat ng emosyon. Minabuti niyang ilibing na lamang ni Mang Ernesto sa tabi ng pinaglibingan nito sa kanyang anak. Kahit naging malungkot ang pangyayaring yon sa buhay ni Mang Ernesto, tinanggap na lamang ng lalaki ang lahat ng yon. Namuhay siya ng mag-isa at kalaunan ay umalis din sa bahay nila. Walang nakakaalam kung nasaan nagtungo si Mang Ernesto. Ang kwento ng kanilang pamilya ay alam noon ng mga taong nakatira noon sa baryo ni na Lola. Hindi kasi talaga kapani-paniwalang ang inang labis na nagmamahal sa kanyang anak ay siya ring papaslang sa anak nito dahil lamang sa hawa ng pagiging aswang sa kanya ng tinulungan ng matanda. Ang mas malala pa roon ay giniling